morning, everyone. Good morning. Good morning. Salamat po at naririto kayo. Isang malaking pagpapala. Just this morning when I came in and they were having their practice, I just couldn't help but sing. Natuwan-tuwa ako na talagang sabi ko sa sarili ko, I love Sundays. Even during the week, I was already looking forward to Sunday na talagang makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Taas natin yung ating mga kamay. Ama, maraming salamat. Tunay na ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin, nagkakalinga, Lord God. You are our faithful Father. Thank you for giving us, Jesus, the access to every gift that you have for us. Thank you for the Holy Spirit who is alive in us. Ama, maraming salamat na sobra mo kaming pinahalagahan, Panginoon. Lord God, at sobra mo kaming pinagyayaman, Panginoon, sa relasyon, araw-araw. Lord, sa iyo ang aming papuri at pagsamba. At Lord, salamat sa araw na ito. Father God, mag-usap ka sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yung atin pong messages, lahat ho yun mga nakalinya doon sa Daniel. Those who know their God shall be strong and shall do great exploits. Kumbaga doon ho natin kinukuha kasi that was the message of God for the year 2026 for us, the church. Alam niyo, napakaganda na meron tayong word sa Panginoon. Kaya talagang makita natin, no matter what happens in life, hinanda na tayo ng Panginoon. Meron na siyang forward, that we will be doing great exploits. At yung great exploits na yon, hindi lang yung parang on the stage, but it is, where the rubber meets the road. Everyday life natin. Pwedeng sa bahay, sa trabaho, with friends, among friends, at kung saan-saan pa. Yung talagang living the fullness of God where we are. Yun ang maganda sa buhay ng isang mananampalataya at sa mananampalataya na nakikinig sa Panginoon. Kaya nga yung ating mga pangunahing mga messages, the secret to great exploits is knowing God, knowing the grace of God in our identity. Kasi kailangan din natin malaman kung sino tayo eh. Tapos yung last week, the God who is at work in us. Maganda yun kasi hindi yung self-effort tayo nakatingin. Hindi yung performance natin, kundi kinikilala natin na ang Panginoon ang kumikilos sa atin. At ganoon din si Apostol Pablo, all the changes in his life has been fully credited to the grace of God at work in him. We cannot receive God, we cannot receive Jesus Christ without being changed. Talaga pong tayo ay binabago at nababago tayo. It may not be complete, but hanggang sa dulo ng ating hininga, binabago tayo ng Panginoon. At yung pagbabago natin is, ang ating pinaka-model is the image and likeness of Jesus Christ. Yung kanyang anak, kaya nga binigay niya sa atin ng kanyang anak para tayo ay maging anak niya dito sa lupa. So ito yung relasyon natin, the intimate relationship that we have with God, that we are in union with God. He lives in us, He is expressed in us, na gusto niya experiential yung ating relasyon sa Kanya na nararanasan natin, buhay. Ang pagiging Kristiyano ay buhay, hindi patay. Amen? Although kagabi, while I was, in the house studying, I was really grieved. Naalala ko tuloy yung friend ko. I met with an old friend. My friend is not old. The relationship is old. This old friend, we were talking, and sabi niya sa akin, have you ever experienced depression? So I was looking back, and I thought, sabi ko, parang, alam mo, meron akong slump, pero dahil nga sa Panginoon, hindi ko hinahayaan sadsad. Meron ng Panginoong salita para iangat ako. Hindi ako pinababayaan ng Panginoon. At sabi ko sa kanya, napakabuti talaga ng Panginoon kasi nagpapastor ako. I dig deep into the Word. And, yung salita niya, talagang minumuni-muni ko. Sa bahay, minsan pag kunyari talagang sobrang nakababad ako sa kusina. Kasi I live alone with my mom at yung sister ko nasa kabilang bahay, so she comes over. So lahat gawa ko, Alam nyo, parang minsan iniisip ko, sayang yung oras ko. Ba't hindi ako magpapatalo? Yung oras natin can be very fruitful. While I'm washing dishes, nakaklip doon yung notes ko. Malapit doon sa hugasan.
At binabasa ko kung ano yung salita ng Panginoon. Nagmumuni-muni ako. You know, if you can do that, you know, if you can wash dishes, watching the news, watching, you know, K-drama, you can still watch, you know, or read the notes or the Word of God while washing dishes. Ganon din yun. Kaya kailangan punong-puno tayo. So alam niyo naman, ngayon yung ating day and age, sobra yung multimedia. So even, you know, even if I try to shut down, you know, yung aking thinking, yung aking mind about things that, you know, yung nakita kong nakaka-grieve na mga instances, you know, like yung mga hazing, like yung mga bata na away sa classroom na talagang parang physical brutality ang nangyari. Yun ang mga nagpa-flashes sa isipan ko. Parang, you know, nag-grieve ako. But, you know, ang kagandahan doon, meron tayong nagagawa. Hindi tayo naiiwan doon sa slump. Kundi we are able, you know, to counter that and decree and declare that that's over. And, you know, restitution for these people who are involved. At hindi lang yun, na hindi yun ang mangyayari sa bansang Pilipinas, sa mga kabataan natin. Amen? Meron tayong pagbawi dahil tayo ay na kay Kristo. Kaya ito rin kagandahan ng ating title, Grace That Thinks Differently. You know, kung wala tayo sa Panginoon at yun ang mga yun ang nakikita natin, ang isipin natin, wala, pababa na ang mga panahon ngayon. Pero hindi, sa atin hindi, may pag-asa dahil mabuti ang Panginoon. You know, it's the grace, biyaya, it's the empowerment na nagpapalit tayo ng isipan. Hindi tayo nakikiayon sa mga nangyayari. You know, pwede tayong maslamp, malungkot, pero hindi tayo mananatili doon. Amen? Dahil buhay ang Panginoon, at ang Panginoon, you know, where God is, there is life in abundance. Where Jesus is, there is life in abundance. So, hindi pwedeng ganon. Kaya tayo, when we encounter bad things, you know, encounter bad news, you know, let's counter that. You know, declare natin ang Panginoon, declare natin yung healing dun sa mga tao, restitution dun sa mga tao, change in the name of Jesus, life in the name of Jesus. So, now, at this service, we go to the mind of the believer. What goes in your mind? You know, kasi lalo na sa mga babae, every month parang may problema. Tapos pag tumatanda, may problema. No. As a believer, what goes in your mind? You know, we will be talking about the way we think. In Philippians 2 verse 5, sabing ganito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Verse 8, and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. So, ito makita natin na itong pahiwatig ni Apostle Paul sa atin ay about, you know, yung isipan natin na itututok natin, ia-align natin sa Panginoong Jesucristo. Yung word na, sabi nga yan, have this attitude, phroneo, this is, have this mindset. Sa ibang translation, set your mind on this. Ibig sabihin, let it be fixed, unmovable. Doon tayo, hindi yun nasasway tayo na kaya pag may pangit, yung talagang kasama tayo sa pagbagsak. Kasama tayo sa, you know, pagkakayurak. Hindi, have this mindset, which was also in Christ Jesus. So, tayo, bilang mananampalataya, no, meron tayong word sa 1 Corinthians 2:16, sabing ganyan, we have the mind of Christ. Meron tayo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang kaisipan ay naging kaisipan natin. Pero itong dapat nating gawin, learn to think like Christ. Amen? Mahuhuli mo naman yun eh. You know, if anything that you think does not bring you close to God, it is not from Christ. If what you think draws you closer to God, it is from Christ. Amen? So alam natin na pag tinutulan natin yung mga pangyayari, yung mga pag-alipustan, like what I was mentioning a while ago, yung mga hindi magagandang nakikita sa social media, pero thank God it was captured. In that way, we can pray about those. We can put a stop to those in the Spirit.
Amen? So we are to learn to think like Christ. Meron na kasi. Meron nandito na, gagamitin na lang natin. Hindi yung parang nandito na tayo parang clueless. No, we are not clueless, but we are instructed powerfully how to set our minds into motion. Amen? Hindi tayo napapasway sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi kung ano ang nararapat dahil ito ang kaisipan ng Panginoon. Amen? So, sa atin, merong truth ang believers. Dalawang truth. Number one, we are united with Christ. So, the biblical, revelation, realities, are always connected to a relationship with Christ pertaining the good that we enjoy. Kung ano man yung magaganda natin mga nararanasan at mararanasan pa, ay dahil sa tayo ay kaisa ng Panginoong Jesucristo. At kung gusto mong malaman yan ng thoroughly, tingnan mo yung Biblia mo. Lahat ng in Christ realities ay sa'yo. Amen? Dahil in Christ, amen, makikita natin yung biblical truth dahil sa meron tayong relasyon kay Jesus. Number two, the Holy Spirit is in us. The work of the Holy Spirit is for us to know God. Ipinapakilala ng Holy Spirit ang Diyos at ipinapakilala ng Holy Spirit yung ating purpose sa Panginoon. Yun yung kanyang ginagawa sa atin. So, the Holy Spirit, is given to us so that we will know who God is and we will know how to follow Him. Paano tayo susunod sa Panginoon? So, ang mission ng Holy Spirit is to transform us into the image and likeness of Jesus Christ. Maging kawangis tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang Panginoong Jesucristo siguro whenever He sees, yung mga hindi magagandang sabi ko sa inyo, na mga parang news or footages or mga parang reels na merong may brutality, He does not get shocked. But He covers it, by His blood. Hindi siya nabibigla na parang, ay, ganito, hindi. And probably, He speaks to His children, His brothers, His sisters, to move in behalf of the kingdom. Tayo yung sagot ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tayo yung magpapatupad ng kanyang kagustuhan. So, ano ang profound truth? Can understand the will and the purposes of God. Naiintindihan natin na hindi to tama at we will put a stop to that. Amen? At hindi tayo parang nanood lang. Right? Naalala ko may isa akong friend, nanood kami ng movie dati. Medyo parang gory yung movie. Alam niyo yung ginawa ng friend ko? Nag-pray in the spirit. Nakakatuwa, no? Pero, hindi niya kasi makayanan. She was praying in the spirit. Of course, the movie will not be altered. But, siguro sa kanya, she was probably washing, yung thoughts niya with, the Holy Spirit. So, isa pang profound truth is that we have access to spiritual wisdom. Amen? Meron tayong kaalaman, meron tayong pinto sa karunungan ng Panginoon natin. So, the mind of Christ implies transformation and renewal of thought, enabling believers to discern spiritual truths. Amen? Yung pagpapalit ng ating isipan. It's transformation and renewal. We are made fresh. Kung tayo we are made stale, we are made old by the world and its system, the Word of God transforms us and renews us. Di ba? Parang pag nanood ka ng hindi maganda, parang sa mukha mo na yun. Pero pag nasa salita ka ng Panginoon, parang nabubuhayan ka. Oh, yes! This is God's. This is what God wants. Nakakatuwa yun. So, in Romans 12:2, basahin po natin. Sabi ganyan, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong ma-shape. Huwag tayong ma-influence. Sabi niya yan, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and prove what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So dito, sinasabi na huwag tayong mapashape, huwag tayong ma-influence ng corrupt at counterfeit na values ng present age. Alam niyo kung ano yung counterfeit? This is something
of an imitation. Ang ini-imitate niya, of course, is something that is important and of value. Hindi naman niya i-imitate yung wala lang kwenta, no? Ini-imitate nga something important and of value in the process of deceiving others. Yeah, ito yung gawain ng mundo para tayo ay maloko. So, itong exact imitation na to, ito ang ipinapasa ng mundo sa atin, sa henerasyon natin. Pero ang sabi, di ba sa atin, do not let the world tell you how to act and how to think. Huwag hayaan yung mundo, huwag hayaan yung social media ang humulma ng ating isipan at ng ating puso. Ngayon, sabi dito, not to be conformed to this world is to be transformed. Kung hindi ka nakikiayon, ay kasi dahil ikaw ay nababago. Naalala ko dati nung hindi pa ako mananampalataya, pag sumasama ako doon sa mga service, Christian service, businessmen's fellowship na nagpupunta yung nanay ko, sumasama ako kasi gusto ko makasama nanay ko. It's parang time, date namin yon. But not really to hear what's going on there. But whenever I would see Christian ministers, meron silang iba. Hindi sila kagaya ng mundo. Talagang, they are really set apart. Alam niyo, ganun tayong lahat na mananampalataya. Hindi lang yung mga nakatayo, hindi lang yung mga umaawit, kundi bawat mananampalataya. Alam niyo, every believer is sanctified. Ibig sabihin ng sanctified, set apart. Yung pagsiset apart happened when you received Jesus. You were set apart from the world to God and for God's use. Ganda, no? Na talagang hindi tayo iiwan ng Panginoon na naging nakilala lang. Kung hindi, meron tayong kalalagyan na para sa atin. Distinct. Hindi parang copycat. Para sa atin. So, tayong lahat, we have been set apart. Now, how can we be transformed? Paano tayo nababago? We become transformed by the renewing of our mind. Binabago ng salita. Yung salita ng Diyos, habang binabasa mo, ito ay natatanim sa ating puso. Pumupunta sa ating isipan, bumababa sa ating puso. Amen? Alam niyo, naalala ko nung nagmi-minister kami sa mga persons deprived of liberty, lagi ko sa kanila, aside from the Word of God, lagi kong sinasabi sa kanila, yung vision, na yung buhay mo ngayon ay mas maganda kesa dati. Because when you are locked up in a cell, you cannot see far. But whenever, we would preach the word, every week we would come there, show up, preach the word, just share the love of God to them. We would tell them, you are better now than you were yesterday. So whenever I would ask them, kamusta ka na? Ang sagot nila sa akin, mabuti kesa dati. Sabi ko, tama yan, sabi ko. Ito yung hawakan natin. Even tayo. Let's not let, days pass by na parang, uy, Monday na naman, uy, TGIF. No. Mas mabuti tayo kesa nung Monday, nung Tuesday, nung Wednesday. Progressive. Merong pag-angat. Amen? Paglago, pag-experience ng kaluwalhatian ng Panginoon sa lupa. Kahit simple lang yung mga gawain natin, but we know that we are with God. And God is working in us. Amen? Ganon kaganda yun. So, anong problema ng tao? Bakit hindi natatransform? Tingnan natin. Next slide, please. The problem. Some, I'd like to say some, not many. Some Christians live their life based on feelings. Ano yung feelings? Inaantok pa ako, hindi muna ako mag-church. Or they are only concerned about doing things. Ano bang dapat gawin? Diba? Sabihin mo na sa akin. Yung mga feelings din, parang, I feel like this about my body. I feel like, I'm sick here. I feel like ganito. Parang, I feel like not coming to work. O kaya yung sa relationships, parang, I think
I feel that the relationship is going, spiraling down. Parang ganon, mga ganon, lahat. Parang, I think that, and I feel that the job for me is, not anymore progressing. Parang lahat feeling. Lahat feeling. Yung sa concerned naman about doing things, ito yung mga tao na parang, don't preach about grace. Don't preach about what Jesus did for me. Just tell me, tell me the 4 points on how to be established in life. Parang sa nila, kasi parang, wag na natin pag-usapan yung mga grace o kaya yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus eh. Because to them, it's redundant. Sa kanila parang, sige, bigyan mo lang sa akin yung 3 steps, yung 3 keys to prosperity. So yun ang nagiging problema. If these people, kung ganito ang ginagawa ng mga tao, if they live by feeling, only feeling, they will never know the transforming power of God because they are ignoring the renewing of the mind part. Kung feeling lang sila, puro feeling, hindi na nakikita, hindi nila nararanasan yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Kasi nababago ang kanilang isipan. Amen? Yun naman sa doing naman, if people are just like, give me the steps, what should I do? The life of doing will never know the transforming power of God because it ignores the renewing of the mind. Kanila steps na lang. Hindi yung parang, yung spiritual truth. Ano yung verse na sinabi ng Panginoon patungkol dyan? So sa atin, when we talk about this, we have to also be mindful that God is not against these principles. God is, a God who has, passion and has powerful emotions. Diba? Kaya nga, sabi nga, God so loved the world. Sobra nga, superlative nga yung pagmamahal niya eh. At hindi lang yun, God does not only have this powerful passion and emotion, He also commands us to be doers of the word. Kaya lang, nagkakaroon lang ng problema kasi, pag dito lang tayo napupunta, yung doing lang, ang nagiging foundation ng ating buhay. Because feeling and doing are completely insufficient foundations for the Christian life. Hindi ka pwedeng mabuhay na ganun lang. You have to have the Word of God. So, tingnan natin yung next slide. Now, in living life, you do not only ask, how do I feel? O kaya, what do I do? Hindi pwedeng puro ganyan ang tanong mo eh. The main question that you pose to yourself is, what does God's Word say? Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? What is true here? Kasi remember, the Word of God is the highest form of truth. Diba? Ibig sabihin, there may be facts, all around. Ano yung pwedeng facts? Pwedeng, sickness is real. Pero ano yung highest form of truth? By the stripes of Jesus, we were healed. So sa atin, pag may nangyayari na encounter tayo, how do I feel? I feel worse. I feel like I'm dying. No. Ang tanong, what does the Word of God say? I am healed. Amen? So that is grace to think differently. Grace is a gift. Grace is also empowerment. Grace is something that we do not deserve, but is given to us. Hallelujah. At hindi lang yun, diba? Your attitude should always be the same as that of Christ Jesus. Yung mindset natin, yung fixed na pag-iisip natin. Naalala ba natin yung mga Bible stories during the ministry of Jesus? Withered hand. Hindi na kumikilos. Ano sasabi ng Panginoon? Stretch forth your hand. Nauunat, diba? Kaya pa ba natin ipamuhay yung mga nabasa natin? Gusto ba natin masaksihan ngayon?
yung word ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Diba? So, etong hidwaan na to, ano yung parang naiisip ko dito? Yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, peace, be still. Diba? Yung may mga alon, diba? May boisterous wind. At yung may mga big waves, peace, be still. Amen? Sa mga naghihidwaan, peace, be still. Sa nagtataas ang presyo, God is our source. Ano sabi ng Panginoon? He will never leave us nor forsake us. Amen? Huwag mong hayaan, kabahan yung puso mo na, ay naku, nagbobombahan, tataas na lahat. Kontrahin mo na kagad. Amen? Kontrahin mo na kagad. Huwag mo nang hayaan na lumipad-lipad pa yung thought sa isip mo hanggang yan na yung iniisip mo. Huwag kang mapahulma, huwag kang magpa-shape, huwag kang magpa-influence sa world. Amen? But be transformed by the renewing of your mind. Have a fresh mind that is stayed on the Word of God. Amen? So, we are transformed inside and the proof is evident outside. Habang tayo ay nababago, nakikita ng mga tao yan. At habang nakikita ng mga tao, they will come to believe that the God we serve is real. Amen? Na may totoong Diyos. Ako dati, nung unbeliever pa ako, naniniwala kong may Diyos yung mga taong nakikita ko. Kasi kakaiba sila eh. They are set apart. Ngayon, kasama na tayo dun sa set apart from darkness to light. Diba? From the kingdom of Satan to the kingdom of God. As people who do not know God, to people who are children of God. Hallelujah! May relasyon ka kaagad sa Panginoon. Amen? Tinanggap mo ang Panginoong Yesus, lahat na namang biyaya ay abot-abot na sa'yo. Iba na yung identity mo. At hindi lang identity ang naiba sa'yo, iba na yung patutunguhan mo. Amen? You have been set apart for something that the Lord wants you to accomplish in this lifetime. Amen. Not in your dreams. We will live it out, by the grace of God. So, transformation begins, nag-uumpisa sa isipan. Hindi to behavior modification, hindi to religious pressure. Na, sabi sa church, ganito, ganyan. Kung hindi, it is receiving the mind of Christ. Amen? Nakaisa tayo nung salita ng Panginoon. Kaisa tayo dun sa buhay. Yung life-giving word ng Panginoon. Isipin nyo na lang, buhay tayo dahil kay Kristo. Hindi lang tayo buhay physically, but spiritually alive. And then you get the book of God, the Bible, the Word of God. And then you read through it. You come very much alive. And then you release it. That is the life of God being released. Amen? So we are powerful here because of Jesus. Kasi ano nga ginawa ng Panginoon sa atin? We have been saved and He is equipping us for His work. Hindi parang, sige na bata, go. Hindi. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Hinahanda niya tayo. Amen? Kahit saan ka mapunta, meron kang dala-dala, may baon ka. Diba? May baon tayo lagi. So, what is the mind of Christ? Number 1, alam mo, 2 points lang tayo kasi alam kong hindi napakahaba nito. The mind of Christ is humble confidence. In Philippians 2 verse 6, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Alam niyo yung word na robbery, it is a treasure to be clutched and retained at all hazards. Yung hindi nakipaghatakan, hindi nagkipaglaban ang Panginoong Hesukristo sa Diyos. Jesus does not exploit His being divine to His advantage. Hindi niya ginawa yun. This talks about Jesus even before His pre-incarnate, before His incarnation, before He became flesh. This talks about Jesus who was there in the creation of the world. Diba? Ito ang Panginoong Jesus, diba? Being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. So, Jesus did not begin His existence even in Bethlehem. Nandun pa siya. He was the Word.
At biglang nagkatawang tao na lang ang Panginoon. In-announce sa mga shepherds na parating na yung Mesiyas. Isisilang ang Mesiyas. So, He existed before creation and all things were created for Him and through Him. So, pag sinabing all things are created for Him and through Him, that should be, the marking point of our lives. Na yung buhay ko ay galing kay Kristo at ang buhay ko ay para sa Kanya at ang buhay ko ay, yung Christ is flowing through me. Ito yung pinaka-description ng buhay natin. He created me, He is in me, He is flowing through me. He is using me. His life is oozing from me. Amen? So, pag ganito yung kaisipan natin, alam natin that we are very powerful, that we carry the power of God. At ito'y pwede natin gamitin. Kahapon lang may kausap ako, yung friend niya may sakit. Sabi ko sa kanya, ministeran mo. There is so much we can do for other people. Amen? Kailangan nilang marinig yung word at pag narinig nila yung word, maranasan nila yung haplos ng Panginoon, they will come alive. Amen? Parang raring to go. Yun yung feeling ko, yung parang lalabas tayo. And we will spread the love of God, the power of God to people. Kailangan nila ang Diyos. Amen? So, si Jesus, He did not grasp equality with God because He was equal with God. Hindi niya kailangan eh. So, Jesus knew exactly who He was. Kilala niya ang sarili niya. He was manifest in the flesh, kaya, kung siya ay manifest in the flesh, He would be arrogant, na parang, Diyos ako eh. But it was completely opposite. Iba yung naging buhay ng Panginoon nung dito siya sa lupa. He was secure in His identity. At alam niyo ba, only secure people can be humble. Kasi, pag prideful ka, hindi mo kilala kung sino ka. At kung sobra naman parang ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo, hindi mo rin kilala kung sino ka. Pero si Jesus, kilala niya kung sino siya. He is the Savior. Diba? He is God. Kilala niya ang sarili niya. Insecure people fight for possessions. Tandaan niyo yan. Position-oriented. Diba? Ang position natin, ang promotion natin, tandaan natin, comes from the Lord. Amen? Kaya tayo parang, hindi na natin titingnan yung, diba, na-promote siya. Hindi, tayo ang promotion natin comes from the Lord. So, hindi tayo insecure, but we are secured with God. Amen? So, tignan natin yung mga maraming scriptures. Jesus taught many lessons to the disciples, and it was in time that they fully understood those. Tignan natin sa John 2:19. These are the teachings of Jesus. Punta tayo dito. This was the time that the Jews, ito yung mga religious, they were looking for a sign of Jesus' authority. Parang Jesus is saying that, He comes from above and God is His Father. So, itong mga to, parang sige nga, pakitaan mo nga kami kung sino ka talaga. Then, in verse 19, Jesus answered them, "Destroy this temple and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "It took 46 years to build this temple and you will raise it up in 3 days?" Jesus was talking about His body, yung katawan niya, because He knew that these Jews wanted to destroy His body. And Jesus also knew that they will never do that. They can never do that. And Jesus also knew that He will be able to raise it up again. And in verse 21, sabi niya ganyan, "But He was speaking of the temple of His body. So when He was raised from the dead, His disciples remembered that He said this, and they believed the scripture and the word which Jesus has spoken." So hindi nakipagrambulan si Jesus doon. It was not in the physical that He fought them, but He fought them with the spiritual truth. Na ito yung katotohanan. So He was secure. This man needed to know His role as the Messiah. Hindi kalaban, kundi tagapagligtas ang kailangan nilang malaman kay Jesus. In Luke 9, verse 54,
This was the time that they were traveling from village to village with the disciples. And John and James asked Jesus permission if they could tell fire to come down from heaven and consume the Samaritans, because the Samaritans did not give Jesus access to their place to go to Jerusalem. Pinawalan nila. And these Samaritans were worshiping false gods. Kaya itong si James at si John, itong dalawang to, they wanted to ask the fire to come down from heaven. Pero ang sabi tingnan natin, verse 54, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Ang sabi ni Jesus, but he turned and rebuked them. He said, you do not know what kind of spirit you are, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. So, itong encounter ni Jesus na to, unang-una, sinasabi ni Jesus dito, they didn't know themselves. Hindi nila kilala ang sarili nila. Kasi akala nila, they knew God, and they were with Jesus, and that they were showing the character of God. But here in this scenario, they were not representing the heart of God. Si Jesus, pangalawa, Jesus wanted to save the Samaritans. He wanted the Samaritans to repent and be saved. Hindi lang kasi basta-basta ang salvation. Ang salvation is accepting Jesus as your personal Lord and Savior. Yun ang salvation. Kaya hindi rin proper na para sabihin na all men are saved. No. Meron tayong free will. So ito ang gusto mangyari ng Panginoon dun sa mga Samaritano, na sila'y makakilala sa Kanya at maligtas at hindi matupok. Diba? Hindi naging burnt city. In Mark 9, verse 34, this was an argument between the disciples. In 34, the disciples had argued with one another about who was the greatest. Kasi ito yung panahon na ang kanilang anticipation was Jesus was going to be the King and Messiah of the place. At syempre, kailangan ng King and Messiah ng chief associate. So sila naghahabulan sa pwesto. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus dito, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Nung binalikan sila ng Panginoon, when Jesus rebuked them, ang binigay niyang model is Himself. He was first, but He became last. He became the servant of all. So sa atin, makita natin, to be great is to be the servant of all. Ito yung ating motion. Hindi yung pagtaas mo, kala mo, tataas din. Hindi, servant. Kaya kitang-kita mo, ang kalalagayan ng puso ng tao, how people relate to other people lower than themselves. Kung ang kaya lang ng mga tao ay, yung kasing taas nila o mas mataas sa kanila, tingnan natin kung paano sila trumato doon sa mas mababaw sa kanila. Kasi yun yung greatness in the kingdom of God. Now, in John 13, John 13, this is the washing of the disciples' feet. Jesus surprised everyone when He took on the form of the lowliest servant. Alam niyo kasi nung panahon na yon, walang sakyan. People traveled by foot. At yung mga paa nila were dirty. Ngayon, sa mga bahay, yung servant, lowliest servant, would wash their feet. But not in this time, itong time ng Passover. Walang mag-a-attend sa mga disciples. At laking gulat nila when, Jesus took on the form of the lowliest servant, naglagay ng apron, kumuha ng basin, ng tubig, at maghuhugas ng paa ng mga disipulo. Sabi ni Peter kay Jesus, Peter said to him, "Never shall you wash my feet." And Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part with me." Alam niyo yung panahon nung ancient Chinese, mingay pag gumagalaw ako, ancient Chinese, yung mga wealthy,
men, yung mga men of distinct, would grow their nails very long. At it would render their hands useless. At dahil sa ganun, biro mo lalaki, ang haba ng nails, they would have servants around them. Paramihan ng servant. But not with Jesus. Iba sa Panginoong Hesukristo. Ang pinakita niya. Siya na pinakamataas ang naghugas ng paa ng mga kanyang disciples. At makita rin natin dito, yung puso ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Nung nirebuke niya si Peter, sabi niya, if I do not wash you, you have no part with me. Hindi niya sinabi na if you do not feed the 5,000, you have no part with me. 'Di ba? Hindi niya sinabi na if you do not, 'di ba, neglect the widows, the orphans, you have no part with me. It's not about people doing something to be a part of Jesus. It's about people receiving from Jesus. Amen? So pinakita ng Panginoong Hesukristo na siya na naglingkod, siya ang nagbibigay, at kung sino ang tatanggap ng binibigay niya, ay kabahagi niya. Yung binigyan niya na tumanggap becomes in union with Jesus Christ. Amen? So nakita natin kung paano grace thinks differently. Kakaiba. Kaya kayang-kaya nating palitan, kontrahin, and speak life to things around us that does not align to the perfect will of God. Amen? So sa atin, those who know their God, those who has grace to think differently according to the Word of God, will definitely venture into the great exploits. Ito talaga ang susuungin mo. Yung mga, kakaiba at napakahalagang pangyayari sa buhay. Sa atin minsan yung mga mahalagang bagay, sometimes it's just being kind in the family. Maging kind ka sa kapatid mo, sa nanay mo, sa anak mo, sa pinsan mo, sa kasama mo sa bahay. It's just kindness. Amen? Think differently. Amen? So, under the new covenant, humility is not thinking less of yourself. Humility, di ba, under the new covenant, it is thinking from your secure identity in Christ. Hindi yung parang abang-aba ka, menos na menos ka. Ito nga, sister, pagod na nga ako eh. Hindi. Sa bagong tipan, kilala mo kung sino ka ayon kay Kristo. Amen. It's grace to think differently according to the Word of God. According to the power of the Word of Jesus Christ. Amen? So, empty people need applause kung empty sila. Kailangan nila ng gauge para malaman nasa na ba ako. But full people can wash feet. Yung mga busog sa salita ng Panginoon, busog, sa kaganapan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kayang-kayang magsilbi, hindi mahihiya magsilbi yun. Presentable yun. Again, God does not use the learned, He uses the available. He does not look at the ability, but the availability of people. If people, are humble enough to learn, open enough, have this faith that they will learn. Amen? Kung naniniwala sila, nananampalataya sila na God is able to do exceedingly abundantly more than they ever can think or imagine according to the power that is at work in them. So what is at work in us? The power of God, the Word of God, the power of the Holy Spirit. Amen? So napaka-powerful ng buhay na mananampalataya. Amen? When you know you are deeply loved by God, you are free to lower yourself for others. Kung
alam mong mahal ka. Alam mo, hindi madali na humarap doon sa mga preso para ipakilala ang Panginoon. You know, these people went there because of reasons. And probably they're shot. But because you have something, someone inside of you, you are bold enough to tell them, He loves you. Amen? Alam niyo, nakakagulat nung nagpunta ako dati. That time, I did not come as a minister. I came as a student doing my thesis in my masteral. Ano yun counseling. So, nung nagpunta ako doon, I needed to counsel one person. So, I needed to explain to these people. Nung nakita ko sila, nagulat ako, daming, puro lalaki. It's a men's cell. Tapos alam niyo, nung pinakilala ko yung sarili ko, sabi ko, it is for my thesis, para ho sa thesis ko, kasi kailangan meron akong interviewin. At yung interview pong to, ipapasa ko sa school. Tapos sabi ko ngayon po, sabi ko, sino ho sa inyo ang gusto magpa-counseling? Sabi ko, taas niyo ho yung kamay. Alam niyo, mga lalaki. Hindi ko nakita. Kasi lahat, sabi ko, ulitin po natin. Sino ang gusto magpa-counseling? This time talaga nakatingin ako. Alam niyo, nung meron akong napili, kasi feeling ko, siya yung unang kamay. Alam niyo, sabi ng mga tao, wag na siya, lalaya na yan mamaya . Meron silang preference. Kasi kailangan nila . Kailangan nilang may makausap. Diba? When you know you are deeply loved by God, you are free to lower yourself for others. Hindi mo isipin, nakakaya, ano bang bibigay? Pura lalaki to. Diba? You know what you have. Alam niyo yung nangyari sa counseling? I did not leave them with just counseling. After the counseling, I always wrapped it up with the word, with prayer. At alam niyo, kada nung nagpunta ako, meron ako na counsel, nag-birthday na 18 years old na batang lalaki. Ang pogi nung bata. And, he was just like innocent. If you were to meet him outside, isipin mo, he's just a boy. Nag-18 na doon sa preso. At nung bumalik ako, sabi niya sa akin, may papakilala ako sa'yo . Kasi may follow-up dapat, may papakilala ako sa'yo . Sabi ko, sige, sabi niya ganyan. Sabi niya, i-give up ko na yung session ko. Siya na yung kausap. Alam niyo, ibinibigay niya yung kasama niya kasi kailangan ng kasama niya ng kausap. Grabe. When you know you are deeply loved by God, you are free to lower yourself for others. Hindi mo isiping nakakaya. Hindi mo isiping ano yung karapatan ko. But you will reach out to people. Amen? And that is the mind of Christ. There is power. Amen? So, susunod natin. The mind of Christ is self-emptying. This is self-emptying love. In Philippians 2:7, but He made Himself of no reputation, taking the form of a servant. Yung reputation, sa ibang translation, He emptied Himself. Ito yung Greek word na kenosis. It is the idea that Jesus' incarnation was essentially self-emptying. Now, we have to really be careful in thinking what He emptied Himself from. Definitely, He did not empty Himself of His deity. Hindi niya tinanggal yung pagka-Diyos niya. Jesus can never be less God. Hindi pwede mangyari yun. And, His deity cannot be subtracted from Him. Nasa Kanya yun. Siya na yun . Diba? Ang nangyari, what happened was, Jesus was fully God and fully man. Nakita nga natin na fully man siya, He became hungry. At nakita natin na, although He was fully God, He renounced some of His privileges, just to fulfill the purpose of God to redeem man. Ano yung mga nakita natin doon na nirenounce niyang privileges? When He was hungry, tinempt siya ng devil, turned the stone into bread. Hindi niya ginawa. Hindi kasi siya tumatanggap ng salita ng kalaban. Amen?
And he was preparing himself for ministry that time. So yun yun. So, Jesus emptied himself. This reflects the willingness of Jesus to set aside his deity to fulfill God's redemptive plan for man. Napakahalaga ng kaligtasan natin at napakahalaga ng kapangyarihang ibinigay ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya Jesus had to go through it. You know, ano nga yung pinag-usapan natin last week? We are co-workers. It's not because God cannot do it on His own, but He wanted us involved. You know, we are heirs. We are co-workers of Christ. God wanted to move in us and through us. Hallelujah. God wanted us to feel the victory of Jesus Christ, of the life redeemed. You know, gusto niya, yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. So this acts as a model of selflessness and obedience, emphasizing the importance of humility, yung kababaang loob ng isang Kristiyano. Amen? So hindi tayo arrogante. You know, we know our power. Sabi nga nila we have power, but our power is under control. You know, alam natin kung paano natin gamitin ang ating kapangyarihan. So, Jesus emptied himself into the form of a bondservant, not just a mere man. No, kasi sa atin, di ba, nagkatawang tao. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang ginawa niya, siya ay naging alipin. You know, servant, tagapagsilbi. So yung word na taking the form of man, of a bondservant, itong Greek word ay laban, this does not imply an exchange but an addition. Dinagdag yung pagiging bondservant niya. Ito yung kanyang mission. So, Jesus did not merely appear as a servant, He truly became a servant. You know, in the cultural context, ang servant, you know, had no reputation. He had no ownership of anything. Ito yung naging buhay ng Panginoon dito. Now, itong kanyang pagiging bondservant, this was also prophesied in Isaiah. Na Jesus, you know, the Messiah will be God's servant. Amen? So talagang, pakita natin na talagang tumpak na tumpak yung salita ng Panginoon. Na pag tinanong tayo, bakit ka Kristiyano? Everything points to Jesus. Everything is congruent. Lahat naka-align. Lahat parang hindi ka magkakamali. You know, the Bible is 100% accurate. Diba? Fall-proof siya. So, this act of taking on servanthood is a type of Christ's role in the ultimate servant leader's part. You know, hindi lang siya yung leader, hindi lang siya alila, kundi servant leader. Kaya nga sinasabi, every time, you know, I see emerge, I tell myself, you know, I'm raising up leaders. You know, because Christ is in you. At yung leaders na to, you know, they are servant leaders. They know how to serve. They are secure. They know what they have inside of them. Amen? And they are moved with compassion towards other people as well. So, Jesus was made in the likeness of men so that we can be made in the likeness of Jesus. Bumalik lang tayo. Yung ating kawangis ay ang Panginoong Hesukristo. So, kay Jesus, this is not a loss of divinity because Jesus did not cling to status. With Jesus, this is a voluntary surrender of privilege. Jesus chose obedience. Now, meron akong points about obedience. Obedience under the law is fear-driven. Is it there? Isa pa. Yan. Obedience under the law is fear-driven. Yung kailangan mong gawin yan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, you know, hindi maganda yung buong taon mo. Kailangan mo mag-alay. You know, under grace, under the new covenant, obedience is love-driven. You know, ginagawa natin kung kasi gusto natin. You know, it's a blessing. You know, we do it because, you know, it is an expression of God. Amen? Alam natin na lalo tayong, you know,
lalawak sa Panginoon sa mga pinapagawa niya sa atin. So, the cross was not forced submission for Jesus. The cross was a willing surrender. In Galatians 2:20, sabi ganyan, He loved me and gave Himself for me. You know, Christ loves us now. But to say that, Christ loved us then, it is past tense. It is before time. Before He created things. It is before, the manger, being born of a virgin. He loved you already. Grabe, no? Kaya ako, natutuwa ako kasi meron prophetic word sa akin na kung ano magiging ministry ko. Pero it was not said directly to me. It was said, to our household. Nung bata pa ako, nagkasakit yung tatay ko. I think, elementary that time. And then, this pastor and this prophet went upstairs to pray for my father. And then when they went downstairs, they were finished. They did not leave right away. This prophet paced back and forth dun sa bahay namin. At he was receiving something from God. Ang sabi niya, may magpapastor sa lugar na to. Unang sabi niya, may ginagawa ang Panginoon. May magpapastor sa lugar na ito. That prophetic word was eons ago. So, akala nila tatay ko. And I have 4 brothers. So, akala nila brothers ko. And then it died. Wala kasing nangyari. Walang nagpastor. And then, I got ordained. Nung na-ordain ako, yung pastor ko tinanong sa akin, so, is your mother coming to your ordination? He said, ha? My mother? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi niya, didn't you invite her? Parang sa akin, i-ordain ako, church thing, okay. Sabi ko, do I have to invite her? Sabi niya, yes. Sabi ko, so nung in-invite ko siya, in-invite ko yung family, they were there, and in the restaurant, they talked about that thing, the prophetic thing. The ones who talked were the ones who witnessed that. It was my mother, my sister, and my sister-in-law. And all of them remembered that. But here, it says here, He loved me and gave Himself for me. Past tense. He loved me. Not only when we were unlovable. This dates back, before the earth was created. This dates back when He was conceived, by the Holy Spirit in Mary's womb. This dates back in the manger. This dates back in the crucifixion. This dates back in the burial and resurrection of Jesus. Mahal tayo ng Panginoon. Only secure people can serve other people. Amen? Only secure people will not fear competition. There is no competition. Amen? There are assignments that God gives us. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. So, there was never a time that Jesus never loved us. Minahal niya tayo. At thank God, narinig natin siya. Thank God, dumating tayo sa appointed time that we said, yes, I receive you, Jesus. God is so good. Talagang napakabuti ng Panginoon. So what is awesome, is that Jesus did not only die, for the salvation of man. Jesus died to have a personal relationship with man. So tayo, personally experience natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga freebies. When I talk about freebies, hindi lang material. Yung kanyang mga parang pangungusap sa atin. When we are definite na this is the hand of Jesus in me. This is the Jesus time. Now when He steps in, for sure na siya yun, nakatagpo ka niya. So personally, He's a personal Savior. Hindi lang yun. He is the lover of our soul. Ano ba sabi? He sticks closer than a brother. Never think of Jesus as somebody far away. Never think of Jesus as somebody who has fulfilled His mission. He loves you, and He continues to love you. Amen? So the cross was never forced on Him. It was voluntary. So, the sacrificial love of God is the heart
of the good news. In John 15, verse 13, sabi nga nito, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So by definition, agape love of God is unconditional and self-sacrificing. So there is nothing we can do to earn the love of Jesus. Amen? Nakakatuwa, di ba? There is, Jesus cannot love us more because He loved us already. You know? Di ba parang sa atin, I want to bless God. No, pero constant na yun eh. He is already happy. He is already rejoicing over you. He is already singing over you. He is already dancing over you. Constant na yun eh. And you know what else is awesome? Even in failure, He will not stop loving you. Yung kahit na ikaw na mismo naglublob sa sarili mo sa putik, He will not stop loving you. That is how awesome His love is. Kaya nga, di ba, yung scripture, the goodness of God brings me to repentance. Kahit willfully ginawa ko yan, dahil sa mabuti ang Panginoon, nagsisisi ako. Dahil sa mabuti ang Panginoon, pinapalitan ko na yung pag-iisip ko. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon. So whether you succeed or you fail, He loves you. Amen? He loves you. Ephesians 5:2, walk in love as Christ also loved you and gave Himself for us as an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. So the agape love of Christ is others-focused and self-sacrificing. His love for us is unconditional. His love for us is others-focused. See the cross? Diba? Mula sa Diyos, papunta sa atin. At papunta sa ibang tao. Others-focused. Walk in love. Itong gusto sa atin. Ang dami nangangailangan ng pag-ibig. Hindi lang si Punch. Di ba? Ang dami. Ang dami nangangailangan ng pag-ibig. Kapag talaga, feeling ko talaga ang dami kong dala-dala. Dami kong pinagpa-pray. Dami kong nakikita kahit pinapatay ko na yung sinashot ko na yung eyes ko, nakikita ko pa rin talaga. So it's others focused. In 1 Corinthians 3:5, sabing ganyan, love does not take into account the evil done to it. So, si Jesus, at Calvary, He knew every person responsible for bringing Him to the cross. He probably even knew who whipped Him. Diba? But still, He redeemed, them, hoping that they will come to Him as their personal Savior. Nagpunta pa rin siya, binigay. He still sacrificed his life for them, for these people who brought Him to the cross. Diba? Para sila ay ma-save. Now, the cross proves that God loves you unconditionally. And walking in love means love others as I have loved you. Amen? Kung paano tayo minahal ng Panginoon. Hindi lang siya commandment kundi meron siyang model kung paano kita minahal. How did Jesus love us? He gave His life for us. Amen? Tayo, how can we give our time to others? Hindi naman buhay na ang kailangan time lang. How can we give our time to others? So God is our source. Love is God. Those who do not know how to love does not know God. Amen? So, yung term na fragrant, this signifies acceptance and satisfaction by God. Etong fragrant, ito yung sacrifice ni Jesus that was perfect and complete. Hindi lang yon, this is the ultimate fulfillment of the sacrificial system. So yung pagsasacrifice ni Jesus, one time para sa atin. Alala ko dati nung hindi pa clear yun, diba? Nung sa amin, every time mag-altar call, tatanungin who would like to receive Jesus as their personal Lord. Pupunta kami. Tapos nahalata ako,
Yung tita nung kasama natin dito, friend ko, sabi ko sa kanya, talaga tumanggap ka ulit? Sabi niya, oo, gusto ko. Alam mo yung, that time, we already knew. But we just wanted to be there at the altar. Alam niyo yon, hindi yung lack of knowledge, kundi parang, in so much gratitude na parang nandun na naman kami. Sabi ni Lord, andito na naman sa primera tong mga to. Because, He's so much love. So, one time is good enough for a person to be saved. Kaya hindi tayo yung in our deathbed, nag-iisip, punta kaya akong langit? Nasa deathbed tayo, yung mga kamag-anak natin, diretso kaya sa langit yan? The good news is, we receive Jesus and He is faithful. Amen? Amen. He's so good. Diba? Diretso tayong langit. So, in Romans 4, verse 5, sabi ito, God justifies the ungodly. His faith is accounted for righteousness. So, here, God does not merely leave sinners unpunished, but justified means God has declared you not guilty of sin. Diba? Tinanggal niya. Kaya nga kung may tatanggalin ng Panginoon sa'yo, sin, shame, at guilt. Diba? Wala na. Parang minsan, bakit yung taong yan, scot-free? Samantalang makasalanan yan. Pinatawad na siya ng Panginoon. Amen? Yun ang status niya. Diba? So God did not wait for us to repent or get cleaned up before He loved us. While we were in our filth, He loved us already. He loved us before we were created. He loved us before earth was ever created, the universe was ever created. So grace, diba? Sabi niya, walk in love. Grace produces people who give, not because they must, but because they are moved by love. Amen? Meron ba tayong PowerPoint? Nakatulog na ako. So, hindi ko nabigay ito. So, here is the closing question. The mind of Christ asks, how can I serve? The mind of the world asks, what do I deserve? Diba? The mind of Christ asks, how can I serve? Diba? And serving is everywhere. In your community, in your street. Nako-convict nga ako eh. Amen? In caring for other people, how can I serve? Diba? So here, Paul was drawing the attitude that Jesus displayed toward us. So we may be encouraged to treat others with the same selfless love. Amen? So tayo po tayong lahat. Hallelujah. Father, thank you for the grace to think differently. Hallelujah. Parang ganoon na hindi lang namin ito iniisip, kundi Lord, it is empowered. It is, Lord God, scriptural, Panginoon. Na, Lord, it truly defines, Panginoon, Christians here on earth. Believers here on earth. Mga pinagpalang anak mo dito sa lupa, Lord God, who will make a difference in everyday situation. Lord, maraming salamat, Lord God, even in the ordinary situations, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang inaangat namin, Lord God, na hindi papayag, Panginoon, na hindi maganda ang mga kalalabasan. If it's still ugly, you are not yet done, Panginoon. Lord, we thank you that we will see your victory. And Lord, as your children who would like to see your hand, Panginoon, moving in our midst, Lord, we thank you that you are changing our mind. And Lord, we are submitting everything that we are to you, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa pagbabago ng aming isipan. Lord, we thank you that even, Lord God, you are even providing the time for us so that we can meditate, Lord God, stay in your word. And Lord, we thank you that the Holy Spirit would always remind us the word that has been implanted in our spirits. Lord, maraming salamat, Panginoon. We are here on earth, but we are residents of heaven. And we are imposing the kingdom of God here on earth. Panginoon, maraming salamat that dito sa lupa, Lord God, ay langit dahil kasama ka namin. In Jesus' mighty name, amen.